umaga po sa ating lahat. Amen. Good morning, everyone. Amen. So, we still have some seats available here. You could try to uh, fill in this place para naman, ayan, praise the Lord. Hallelujah. Welcome once again to JCSGO. For those who are first-timers only, you're welcome. Ganun din po yung mga second-timers po. We are always welcoming everyone. Amen. The Lord is good. Amen. Sino pong excited? Amen. I'm excited sa gagawin ng Panginoon ngayon. Amen. So, I will not be sharing the word. Ang ating pong mag-share ng word today is a dear brother, the big brother of JCSGO. He has been a product of our hospital visitation. He was visited by our hospital visitation team how many years ago? 7 years ago. Amen. 7 years ago, he was lying in bed in the hospital for 3 months in Salmania. And the Lord has visited him, amen, through our hospital visitation team. The Lord had done a great miracle in his life. And ngayon po, gwapong-gwapo, praise the Lord. At talaga naman, kumbaga malusog na siya ngayon, hindi na siya payat nung when he was visited in the hospital. So, may plano pala ang Panginoon sa kanya. Amen. So, the Lord's plans, amen, are beyond our imagination. Nakala niya mag-work lang siya ng mahabang panahon sa Bahrain, but the Lord encountered him in a very powerful way. At ngayon siya na po ang leader po natin sa hospital visitation tuwing Saturday para po marami pa po tayong mga kababayang ipag-pray. Hindi lang kababayan, even other nationalities. We pray for Indian, Sri Lankan, Pakistani, Bahraini, anybody that we can pray for, we are praying for them. So, such an encouragement sa mga iba na gusto rin maging part ng ating hospital team. So, tinatawagan ko po ngayon si Kuya Ariel. Bago siya lumipad, he will be going home for his vacation in the Philippines next Thursday. So, bago po siya lumipad, tinatawagan ko po siya so that he can share and exhort the Word of God kung paano the Lord has been so good in his life. Kaya parang testimony and exhortation po ang gagawin ni Kuya Ariel ngayon. So palakpakan po natin siya sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Magandang introduction yon. Amen. The Lord bless you and you're the man of the hour. Hello? Hello, hi! Ayan, purihin ng Panginoon. Salamat po sa napakagandang introduction, Pastora. Nakaka-bless. Nakaka-bless ang araw na ito sapagkat this is my first time. At purihin ng Panginoon, is my privilege na makapagsalita sa harap. At makita ko po kayong lahat bago ako umuwi ng Pilipinas. Purihin. Apo, babalik din po ako at magkikita-kita tayo. Salamat po sa Panginoon sapagkat itong araw na ito ay it's a big day for me. Yun nga, talagang pag tinawag ka ni Lord kahit kailan, hindi ka pwede magtago. Nakilala ko ang Panginoon noong 1980 at I was baptized 1985. So, na-backslide ako kasi wala akong inisip kundi puro trabaho. So, walang ginawa kundi magpayaman. Walang ginawa kundi magtrabaho kasi maraming umaasa. So, nung nadala ko sa Bahrain, maraming na ring bansa ako napuntahan. At dito lang ako sa Bahrain talagang dinala ng Panginoon. Hindi ko alam kung bakit ako nadala ng Bahrain. At doon ko na-realize na matagal na ako tinatawag ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ngayon po ang topic natin, basahin po natin, open po natin ang Proverbs chapter 3 verse
low. Ayan. So Proverbs, sabay-sabay po nating basahin. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Itong verse na po, pong ito ay paborito ko po ito since nung bago ko nakakilala sa Panginoon at hanggang ngayon. So, ang topic ko po sa araw na ito is In God We Trust. Bago po ang lahat, tayo po ay saglit manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, sa oras na ito, anointing, the Holy Spirit, each and every one, Panginoon, mapa-online or on-site, O Lord God, ang lahat ng listener, Panginoon, hindi lalabas sa tahanan o sa bulwagang ito ng walang dalang pagpapala, Panginoon. I-rebuke mo kami, Panginoon, i-bless mo kami kung ano ang buhay na aming kinakaharap sa ngayon. Marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Itong verse po na to, since nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, lagi ko na siyang minimemorize. Pero minsan, no, kahit na nagtatrust tayo sa Panginoon, nandun yun pa rin yung duda natin na, nagtitiwala naman ako sa Panginoon. Pero ikaw, nandun yung doubt, nandun yung fear. Pero hindi maalis sa tao na mangyari yon. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap magtiwala sa mga tao. Lalo na kapag ikaw ay nakaranas na ng panloloko, di ba? Mismong mga kamag-anak mo na nga niloloko ka pa. Lalo na yung mga taong nangungutang sa iyo. Ang sabing ganon, pagdating ng 1 linggo, bayaran kita. Lumipas na 1 linggo, hindi pa rin nababayaran. Okay lang kapatid, may pera pa naman ako. Umabot na 1 buwan, 6 na buwan. Di ba? So, ang hirap magtiwala sa tao. Ngayon, sa panahon na ito, paano tayo magtitiwala sa Panginoon kung ang lahat ng nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng duda? So personally, naranasan ko yan. Alam mo yung taong, pag pinahiram ko to, baka mamaya maulit na naman sa utang. No? Sorry po, pero personally nangyari sa akin yun. Pero lahat ng mga nanghiram sa akin, hindi ko na sila siningil. Sabi ko, purihin ng Panginoon sa inyo na yan. Kasi, sorry po, Pastor. Hindi po. So, Panginoon ang bahala sa inyo. Pero sa panahon ngayon, talagang napakahirap magtiwala. Lalo na kapag ikaw ay naloko, na-scam, di ba? Sabi doon may nag-text sa'yo, sabi sa'yo, nanalo ka ng 1,000 BD. Ikaw naman, i-claim mo, pag i-claim mo, susundan mo yung mga instruction, in the end, ayun, wala na yung pera mo sa benefit pay. Iyak ka ngayon. So napakahirap magtiwala sa panahon ngayon. Pero isa lang dapat ang ating pagkatiwalaan. Yun ang Panginoong Hesus. What is trust? Ano ba ang trust? Trust is to have faith in, to believe in honesty and worth of it. Also means a firm reliance, confidence, and belief, faith. Kapag may trust ka, nandun yung confidence mo sa tao. Nandun yung, naniniwala ako sa taong ito. Kasi, confident ka na itong taong ito, mangyayari, tutuparin niya yung mga sinasabi niya. At ang confident in His words is to trust God wholly. Confidence. Next slide, please. Confident in His word, to trust God wholly, is to have total confidence and assurance that guide us to take the necessary action to serve and leave our worries behind. Next slide. We will completely put our faith in Him and confidently go to serve even when circumstances are conducive or not. God has not promised that when we trust Him, we will be smooth sailing,
No, we will encounter the same challenges as the rest, but we will not allow situation to distract us from our focus and services. So kung tayo magtitiwala lang sa Panginoon, lahat ng mga circumstance natin, lahat ng problema, struggle, financial man yan, family man yan, pero kung ikaw na nagsaserve sa Panginoon at binigay mo yan sa Kanya, lahat yan magiging maayos. Hindi ka dapat ma-distract sa pagsiserve sa Panginoon. Naalala ko nung kasama ko yung mga missionary, kasama ako sa nag-spiritual mapping, mga kasama ko Koreano. Wala akong trabaho noon. Pero nag-apply ako, sabi ng isang kapatiran, wala pa ako sa bab ko noon. Sabi niya, Brother Ariel, mag-submit ka ng CV. Pero ako, nagsiserve ako sa Panginoon. Nag-spiritual mapping kami noon sa buong Bahrain. At kasama ko mga missionary. Nung nag-submit ako, second day, may tumawag sa akin. Sabi, in-interview ako by phone. Nagdadrive ako at kasama ko yung mga missionary. Sabi nila, Brother Ariel, who is this? Sabi ko, interview ko by telephone, sandali, papark ko lang yung car. Sinabi nila, sige, mag-i-intercede kami. At dineclare ng aming isang kapatid na magmula ngayon, tanggap ka na sa trabaho. Ako naman tuwan-tuwa. Sabi ko, paano mangyari yun? Nag-spiritual marketing kami. Kasi ako po ang driver, ako ang tourist guide dito sa Bahrain. So maya-maya, tapos na, nag-pray kami. Sabi ko kay brother, pwede ba sabihin pangalan ng pastora? Brother Eli. So sinabi ko kay Brother Eli, sabi ko, salamat po, Brother Eli. I claim na may trabaho na ako. Kinabukasan, uli, spiritual mapping kami, ako lean driver. Alam nila Sister Jenny yon kasi siya yung nung GBS noon. Sabi nga nung tumawag sa akin, kailangan mo nga pumunta sa opisina para pumirma ng offer letter. Ako, nag-overjoy. Talagang sinabi ko sa mga missionary kapatiran, sabi ko, natanggap na ako sa trabaho pero hindi ko alam bakit ako natanggap. Hindi naman ako nag-apply. So yung aming kapatid na nasa Pilipinas na pala, siya ang nagpasok sa akin. So doon pinakikita ng Panginoon na kapag ikaw nag-serve sa Kanya ng walang halong doubt, nandun yung faith, yung trust mo sa Panginoon, mangyayari. Salamat po sa Panginoon. At doon, kapag ikaw ay may confidence in this word, andun din yung kasunod nun, meron kang takot. Kung ikaw may tiwala sa Panginoon, mawawala yung takot mo. Mawawala yung pangamba mo, yung agam-agam. Ang sabi nga, di ba, next slide please. Sabi dito sa, dito sabi sa Pirish Gan, sa Psalms chapter 56 verse 3, when I am afraid, I will trust in you. In God whose words I praise, in God I trust, will not be afraid. What can mortal man do to me? Trusting God is one way to dealing with fear. So kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, halimbawa, nag-apply tayo ng trabaho, wala kayong assurance na matatanggap kayo o hindi. Pero when you trust God 100%, 100% ha? Ang problema kasi sa ating mga tao, nagtitiwala ka nga, pero may doubt ka. Kaya nagkakaroon ng struggle sa buhay ng tao kasi hindi kayo mag-meet ni Lord. Let the Lord's will. Di ba? So God reassure us that He will come to our rescue when we call to Him. And sabi sa Psalms chapter 50 verse 15, and call on me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. So tawag lang tayo sa Panginoon. Di ba? At sabi rin sa Psalms chapter 91 verse 15, He will call on me and I will answer Him.
I will be with him in troubles. I will deliver him and honor him. So we will learn from him and realize that the leaning on our understanding is short-lived. The more we learn to trust God, our confidence is built in him. We knew that he will take care of us beyond the earthly structure. Purihin ng Panginoon. Now, tanong po, how we can trust God? Paano tayo magtitiwala sa Panginoon? They have 3 ways. Una, trust His voice. Pangalawa, trust His timing. Pangatlo, trust His ways. Doon muna tayo sa trust His voice. Yan. Kagaya ko po, personally, matagal na pala akong tinawag ng Panginoon. Ako naman takbo ng takbo, tago ng tago. In the end, andito ako ngayon, nakatayo sa harapan nyo. So, purihin ng Panginoon. Kaya kayong mga tago ng tago dyan. At panay ang takbo. Time nyo na yan. Wala kayong pagtataguan sa Panginoon. Balang araw, haharap din kayo sa Panginoon. At tatayo rin kayo dito sa harapan. Purihin ng Panginoon. Ngayon, trust His voice. Ang sabi sa John chapter 10, verse 27, di ba? My sheep hear my voice and I know them and they follow me. So, kagaya po ni David, isa po siyang pastol, papastol ng mga tupa. Di ba? Ang mga tupa, kapag may nala yung isa, pag kilala niya ang amo niya, isang tawag lang, isang boses. Pag narinig niya yung boses, agad pupunta yung tupa doon sa kanyang amo. Naalala ko yung dati may aso ko. Pag tinawag mo yung pangalan niya, agad-agad tatakbo siya sa harapan mo at pupunta siya. So ganun din po tayo. Kapag tayo tinawag, dapat pumunta tayo. Minsan, kaya tayo nakakaranas ng pagsubok. Tinatawag na tayo ng Panginoon. May iwas pa tayo. Nangyari sa akin yan. Kasi, gaya nga ng sabi ko, I was a backslider for how many years? At dito pa ako sa Bahrain, binigyan ng leksyon ng Panginoon. So matagal na pala akong tinawag, hindi ko alam. Kung hindi pa ako turuan o tapikin ng Panginoon, hindi ako muling babalik sa Kanya. Pero mahal tayo ng Panginoon kasi bilang tupa niya, aalagaan niya tayo. Sabi nga, di ba, kung 100 ang tupa mo, yung 99 iiwan niya. At yung isa, hahanapin niya, pilit niyang ibabalik. So, ganong kadakila ang Panginoon. Naalala niyo po yung story ni Moises. Si Moises, kinausap ng Panginoon, sabi niya, ikaw, Moises, ikaw ang maghahatid ng salita. Sabihin mo doon sa presidente ng Parao na iaalis mo ang mga Israelite at ililipat mo sa promise of land. Si Moises, tanong siya sa Panginoon, Panginoon, bakit ako? Ako na utal, ako na bulol, na walang alam. Ako ang magpapapresenta na spokesperson ng salita ninyo. So, ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, hindi naman ikaw ang magsasalita doon mismo sa Parao, kundi padadaluyan lang ng iyong salita na gagamitin ka lang sa vessel para ihatid yung mensahe doon sa presidente ng Parao. Now, kung ikaw hindi ka susunod, ano mangyayari, di ba? Pero ang ginawa ni Moises, sumunod pa rin siya. Sa buhay ng tao, minsan, pag tayo nakarinig na ng tinig o yung voice ng Panginoon, andun pa rin, marami tayong tanong. Hindi nawawala, Panginoon, ganito, marami kang reklamo. Marami kang sinasabi sa buhay mo, kasi maraming what if. Marami kang gustong patunayan sa buhay mo na,
hindi ko kaya. Pero nakita natin kung paano kumilos ng Panginoon sa buhay ni Moises. Doon po sa Joshua chapter 1 verse 5, ang sabi ng Panginoon, "No one be able to stand against you all the days of your life. As I with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you." Dito pa rin sa istorya ni Moises, kasi si Moises hindi po nakapasok sa promise of land na supposed to be 11 days lang na uwi ng 40 years. So, hindi man natupad ni Moises, na isali naman siya kay Joshua. So, ngayon, sabi ni Joshua, paano, bakit ako? Paano naman ako? So, nag-complain na naman siya kay Lord. So, yun nga ang sinagot ng Panginoon sa kanya, kung paano ko pinangako kay Moises na hindi ko siya iiwan at hindi ko siya pababayaan. Na kung paano ko siya pinangalagaan magmula umpisa hanggang huli, ay ganun pa din. So ano ang basis? Based on the history, kaya siya umasa doon. So kung hindi dahil sa history at reliable ang ginawa ng Panginoon sa kanya, hindi siya magtitiwala. So purihin ng Panginoon. Napakarami ng beses na naririnig natin ang boses ng Panginoon, pero ang ginagawa natin, hindi natin naintindihan, hindi natin naririnig. Now, paano natin maririnig ang boses ng Panginoon kung kayo hindi kayo nagbabasa ng Bible? Kung kayo hindi kayo ma-attend ng mga gawain? Paano nyo maririnig ang boses ng Panginoon kung kayo wala kayong inatupag kundi Facebook, TikTok, ano pa ba? Di ba? So, paano nyo maririnig ang boses ng Panginoon na matagal na pala kayong tinatawag, kayo lang ang tumatalikod? Ang sabi ng Panginoon sa Psalms 46, chapter 1, "God is our refuge and strength and ever-present help in trouble." That is the voice of God. Di ba? Ang sabi sa Psalms chapter 3, 23, verse 1, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." That is the voice of God. Maraming voice of God na marami nang sinasabi sa inyo, pero hindi nyo pinapansin. "Come to me, all your heavy laden, I will give you rest." Wala kayo, dead ba lang? So dito pinakikita ng Panginoon na matagal na tayong pinatawag, pero wala tayong ginagawa. Naalala niyo po yung story ni Jesus na naglakad sa dagat? Makikita po yan sa Matthew chapter 14, verse 22 to 31. Pero, ayan po. "The Lord is my shepherd." Di po, Matthew. Yeah, Matthew 14, verse 22 to 31. Basahin po natin lahat. "Immediately, Jesus made the disciple get into the boat and go ahead on him the other side while he dismissed the crowd. He went up a mountainside by himself to pray. Later night, he was there alone, and the boat was already considerable. The land vapoured and waves because the wind went against it. Shortly before the dawn, Jesus went out, walking the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried in fear. But Jesus immediately said to him, "Take courage, don't be afraid." "Lord, if you..." Peter replied, "Tell me to come you." "Come," he said, and there Peter go down and came towards Jesus. But when he saw wind, amen. Praise God. Hallelujah.
So dito nakita natin, no, si Jesus Christ, so parang sama rin na lang sa kwentuhan. Galing siya sa prayer, so nakita ng mga alagad si Jesus Christ naglalakad sa ibabaw ng tubig kasi sa dagat madilim. So napagkamalan si Jesus Christ na multo. Multo! So sabi ng mga disipulo, multo! Siyempre nga naman, sino ba naman tao naglalakad sa ibabaw ng tubig, di ba? So kaya napagkamalan siya multo. Pero nung sinabi ng Panginoon, sabi ni Peter, Panginoon, kung ikaw yan, ano sabi niya? Tawagin mo ako at lalakad ako sa ibabaw ng tubig. So ang ginawa ni Peter, ang ginawa ng Panginoon, come, sabi niya kay Peter. So ito naman si Peter, humakbang, naglakad, at lumapit sa Panginoon. Dito ay pinakikita si Peter, nung narinig niya yung boses ng Panginoon, wala siyang doubt, wala siyang alinlangan. So, lumakad siya at talagang sinabi niya, salamat po Panginoon. Ngayon, sa buhay ng tao, kaya hindi tayo lumalabas kasi yun yung comfort zone. Kaya hindi tayo maka-step sa dagat, hindi tayo makagawa ng milagro sa buhay natin kasi hindi tayo lumalabas sa ating comfort zone. Step. Kasi kung hindi ka susunod sa tawag ng Panginoon, hindi ka makakagawa ng milagro sa buhay mo. Decision. And only Peter ang nagdesisyon na lumakad at nag-step do sa tubig. So nangyari kay Peter yon. So mangyayari sa atin. Kapurihin ng Panginoon. So dito pinakikita na tayo kapag tinawag ng Panginoon, maraming mga milagro ang mangyayari sa atin. Gusto ko lang i-share sa inyo, yun nga, yung sinabi ni Pastora na bunga ko ng hospital visitation. So matagal na akong tinawag ng Panginoon. Noong time na nasa ER ako, sinugod ako noon, nag-7:30 yung buhay ko. Halos nagbabiting na ako, dugo at saka laso na halos yung aking isinusuka. Tinawag ako ng Panginoon, pero nung nag-step up ako, sabi ko, Panginoon, kung ikaw yan, O Lord, ipakita mo sa akin, patunayan mo sa akin ang milagro sa buhay ko. Alam nyo, kinabukasan, inilipat ako sa ward. At dun sa ward, nung nasa hospital visitation, dumating sila nung gabi. Wala akong picture, hindi ko na isama sa slide. At doon, pinag-pray po nila ako. Alam nyo, anong tanong? Wala rito si Brad Joseph, no? Andito lang si Ate Sonia. Ang tanong sa akin, Brad Ariel, anong prayer request mo? By the way, ang sakit ko po noon is gallstone. So nauwi na siya sa cancer. Ang bato na nakita sa akin is 22 cm. Laki. Imagine yun. Kaya dati malaki tiyan. Ngayon malaki pa rin tiyan ko. Pero konti na lang. So imagine niyo yung 22 cm na yun. Nasa tiyan ko yun. Kaya ako nagkaroon na ng sakit. So grabe na, marami na infection na nangyari sa buhay ko, sa katawan ko. And then tanong ni Brother Joseph, Kuya Ariel, ano prayer request mo? Sabi ko, bukas operation namin. Naka-schedule akong biyakin. Sabi ko, by faith, hindi ako operahan. Hindi ako bibiyakin. So yun, pinag-pray nila ako. Nung pinag-pray nila ako, napaka-glorious yung tingin ko sa lahat. Then natapos yung prayer nila. Sabi ko, maraming salamat po sa inyo, 6. Yung pala 5 lang sila. So puri ng Panginoon, nagkatinginan sila Ate Sonia. Sabi niya, Kuya Ariel, 5 lang kami. Pero ang Panginoon, alam ko nasa gitna. Puri ng Panginoon, ganyan po kumilos ang Panginoon kapag tayo nag-step up ng faith. Gagawa ng miracles sa buhay nyo kapag kayo sumunod sa tawag ng Panginoon.
So, nung kinabukasan po, Sunday, yun na, dinala ko sa operating room. Sinaksakan na ako ng papatulog. At di ko nalaman, tulog na pala. Paggising ko, sabi, tapos na. Sabi sa doktor, take note ha, ang doktora, Egyptian na babae. Nung tinanong ko, tapos na po ba ang operation? Sabi ko dun sa nurse na Pilipina, kay Ate Gina. Sabi niya, tapos na kuya, ito nga yung bato. Sabi ko, purihin ng Panginoon. So nagtatatalon ako sa tuwa. Para yung thank you ko, para yung kanta. Short na po. Tapos sabi ko sa doktor, thank you doc, thank you. Tapos sabi ng doktor, you know, your God is a miracle God, a powerful God, and wonderful God. Yung doktor, siya mismo hindi makapaniwala. Paano nawala yung bato na yun sa katawan ko na hindi ako inaoperahan? So, nangyari po sa akin ng mga milagro sa buhay ko. Sa inyo din, mangyayari. So, yun po ang pinahiwatig ng ating Panginoon. So, purihin ng Panginoon. Pangalawa, trust His timing. Dito sa timing, marami importante ang timing. Nandiyan yung timing ng kailangan sa mga asawa lalaki, di ba? Pag manghihingi kayo at maglalambing kayo sa mga asawa niyong babae, kailangan timing ang kailangan. Huwag niyo ita-timing, mainit ang ulo niyo, yari kayo. Hindi kayo pagbibigyan niya. Hindi kayo bibigyan ng allowance. Sa mga doktor na nagpapacheck up, di ba, may binibigay na reseta. Timing din, nilalagyan nila timing. Oh, inumin mo itong gamot na to 3 times a day. Within 7 days, kailangan inumin mo. Nakaka 3 days ka pa lang, magaling ka na. Paano pa yung iba? Di ba? Hindi nyo na ininom kasi baka makakatipid ka. Kita niyo, nandun yung tigas ng ulo natin. Di ba? Timing is very important po. Nandiyan yung nagpipray tayo, Lord, nakapag-apply ka na, pero inip na inip ka kasi ang tagal lumabas nung visa mo. Pero Lord, nagtitiwala naman ako, pero ang tagal, grabe Lord. Di ba? So, timing is everything. So, trust the timing. Sabi ng Panginoon, di ba, He has perfect timing, never early, never late. God is never in a hurry. But He is always a time we see in today passage that the Lord sovereign over the future. Naalala ko na naman yung kay Abraham. Kilala niya Abraham, di ba? Si Abraham, the age of 75, wala pa silang anak. At si Sarah, ilang taon naman Sarah? 10 years younger, 65. So, nag-pray sila na magkaroon sila ng anak. So, lumabas ang Panginoon, ang angel, sinugo sa kanila. Sabi niya, at 24 years, sabi niya, gantay kayo hanggang 24 years. So, nag-antay sila hanggang 24 years. Nung natapos ang 24 years, nagpakita uli ang anghel. Di ba? Sabi ng anghel, another 1 year. Sabi niya. So, nung 1 year, Lord, ano ba naman? 24 years na nga inintay namin. Hanggang 1 year pa susunod. Sabi, sa loob ni Sarah siguro, di na ako concerned sa glutathione at skincare. Tanda ko na ito. So, kung 24 years plus 75 is 99. Di ba? At si Sarah, 89. 89. Sino ba naman tao maniniwala na 89, the age of 89, manganganak? Kaya itong ngayon si Abraham, para nawawalan ng pag-asa. Pero purihin ng Panginoon, at the age of 100, ibinigay ng Panginoon ang kanilang anak ng si Isaac. Sa timing ng tao, sa timing ng Diyos, magkaiba. Kung ang timing ng tao, maraming nadidelay. Sa timing ng tao, maraming nagkakaroon ng problema. Pero sa timing ng Diyos, wala. Eksakto yan. Hindi ko nga maintindihan eh. Bakit pagdating na gawain,
sa timing ng gawain, maraming nalilate na mga minister. Pero sa timing ng tao, sa party, sa birthday party, sa mga okasyon, ang aaga nila, aray ko, sorry po. Pero yun ang totoo. Sa timing ng tao, kailangan nating mag-adjust. Pero sa timing ng Panginoon, laging perfect yan. Never too late, never early. So kung tayo naiinip, problema na natin yon kasi nasa atin ang problema eh. So purihin ng Panginoon. Number 3, trust His ways. Okay? So Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declared the Lord. As the heavens are higher than earth, so are many ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Purihin ang Panginoon. So, naalala ko tuloy yung istorya ni Naam. Kilala niyo po si Naam sa Bible? Si Naam, Naaman ba? Okay po, Naaman. Tagalog kasi. Si Naaman po, may sakit siya na leprosy. Keto. And he is a general soldiers. Kinikilala siya, tinataas siya bilang magaling at pagiting na sundalo. Pero tinatago niya yung kanyang sakit. Pero minsan, hindi na niya kayang itago yung kanyang sakit. Pumunta siya sa isang propeta, kay propeta. Yung katulong ang nagsabi kay Naaman na yung propeta na yon ano po yun? Yung propeta na yon ay lahat ng sinasabi totoo. So pumunta siya doon sa propeta na yon at sinabi sa kanya na pumunta ka sa ilog. Yun po ay makikita sa 2 Kings chapter 51 verse 19. Naaman was sent to Elisha, a mighty prophet of God and Israel, to be supernaturally healed instead of Elisha coming to the door to great Naaman. Elisha sent a messenger to say to him, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored and you will be cleansed." So inutusan siya. So walang nagawa si Naaman, kahit general pa siya. Pumunta siya sa ilog. Sabi nga doon niya, bayan, ang ilog Jordan po, take note, nung panahon noon na napakarumi ng ilog. Yun ang pinakamaruming ilog nung unang panahon. At sabi niya, ang dumi-dumi naman ito. Bakit kailangan dito pa ako maglublob? So wala siya magawa kung hindi sumunod. So ang ginawa niya, naghubad siya, pumunta siya sa ilog. Yan, makikita nyo. Lumublob siya, una, pangalawa, pangatlo, walang nangyari. Sabi niya, ano ba to? Pangatlong beses na lumulublob, wala naman nangyayari. Anyway, sumunod pa rin siya kasi wala siyang magagawa. So, 4, pang-5, nagalit na siya. Sabi niya, pang-5, nangangati na yung sugat ko, napakarumi pa naman dito. Paano kaya pagdating ng pag-7, mangyayari kaya yung sinasabi? Magkakatotoo kaya yung sinabi ng propeta na yon? So, ginawa niya, pang-6, pang-7. At nung paglubog niya, pag-ahon niya ng pang-7, the skin was restored. Yung skin niya, parang baby na. Ngayon kung ako ay 60 o 70, hugis matanda na. Pag lumubog ako siguro doon, di pag-ahon ko, parang di ba? Para siguro mga, 21 lang ako, siguro, o 16, di ba? Purihin ng Panginoon. So makikita natin doon, yun ang ways ng Panginoon.
Yun ang design ng Panginoon kung paano tayo susunod. Ngayon, kung ang ways mo, iba ang ways ng Panginoon. Although, ang ways ng Panginoon mahirap, kasi yan ang dinesign ng Panginoon eh. Pero sa ways ng tao, iba. Pero sa ways ng Panginoon, sumunod ka, magkakaroon ka ng himala. Hindi ka sumunod, ikaw ang mapapahamak. Sangka. Although mahirap, pero nangyayari, matutupad. Purihin ng Panginoon. Isa pang naalala ko yung binigyan ng instruction ng Panginoon. Alam niyo po yung story Paul of Jericho Wall? Di ba? Ayan, kung makikita natin yung Paul of Jericho, makikita yan sa Joshua chapter 6, verse 1 to 27. So, hindi natin babasahin doon. According to Joshua chapter 6, verse 1 to 27, the walls of Jericho fell after the Israelites marched around the city walls once a day. For 6 days, 7 times of the 7th day, with the priests blowing their horn, daily the people shouting on the last day. So si Joshua binigyan ng instruction ng Panginoon na umikot kayo sa Jericho Wall. Sa unang araw, umikot kayo 1 beses. Sa pangalawang araw, umikot uli kayo. Ngayon, pagdating ng 7th day, umikot uli kayo ng 7 beses. At pagdating ng 7 beses, tsaka kayo sisigaw, saka kakanta. At yung Jericho Wall na yan, na siguro, napakakapal. Ilang metro ang kapal niya, so walang basta-bastang makakagiba niyan o guguho. Dito pinakikita ng Panginoon, bakit in essence nagtiwala ang Panginoon? Kasi yun ang ways ng Panginoon. Mahirap, pero yung kasi ang design ng Panginoon eh. Kung hindi ka susunod sa pinag-uutos ng Panginoon, guguho ba yung Jericho Wall? Di ba hindi? Kahit ilang libong sundalo, hindi kayang tibagin o pasukin yung Jericho Wall. Pero, umpisa pa lang na inutusan ng Panginoon si Joshua, dineclare na nila na yun ay sa kanila. So, the design ng ways ng Panginoon, iba sa design ways ng tao. So, purihin ng Panginoon. Trusting in the Lord is easier said than done. However, if we to make trust real in our life, it must be practiced daily. Kailangan i-practice po natin. Una, constantly reminding ourselves and telling God who He is and what He has done to us in the Word. Surrender all your heart and self to Him. Always ask yourself, what is the part of me that I have not given to God? Then prayerfully, deliberately invite Him to take over. Battle all other voices and reason that deter you from total surrender to Him. Listen to the voice of God. Through His Word, prayer, and fellowship with others, you cannot overcome it by leaning on your own understanding. Only when you listen to Him, you know why things are, why they are the way out. Acknowledge Him, and He will make your path straight. Hallelujah. In a culture of misplaced trust, broken promises, and damaged lives, only Jesus is unbreakable, unchangeable, unbreakable, and worthy of all our trust. He trusts the Father with all his heart. That's clearing for us the path for our salvation, such that we too can trust God for our Father. Through Him, God offers healing, wisdom, and love to the world.
if we only acknowledge Him in all our ways. Alam niyo, maraming pagkakataon pakiramdam natin, mas marunong tayo sa Panginoon. Pero paalala ng Lord sa atin, trust Him. Trust Him. May mga pagkakataon nagdududa tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, trust Him. I could say prophecy in a way in this church. JCSGO Church, Bahrain. We trust the Lord with all our hearts. We do not depend on our own understanding. Ang sabi ng mundo, dahil hindi ka nakagraduate, hindi ka na pwedeng mag-succeed. Pero God has a plan for your life. You cannot change your past, but God change definitely your future. God is ability to turn your depression into celebration. God is ability to your doubt to confidence. And God is ability to transform your overthinker to overcomer. Just believe. Maniwala lang po tayo. Believe and trust Him in all your heart, in all your soul, with all your mind. Trust His voice, trust His timing, trust His ways. Lean on Him, depend on Him. Depend on the Lord. Sumandal ka sa Panginoon. And God Himself will direct your path. Tayo po'y manalangin. Father, we acknowledge your sovereignty and your grace, mercy, and love in our lives. Panginoon, without you, we are nothing. So today, God, I know, naniniwala ako sa Panginoon na ina-allowed mong marinig itong salita na ito kasi gusto mong ipaalala sa amin na napakahalaga ng bawat isa po sa amin ay marunong pong magtiwala sa iyo. Sa panahon, O Diyos, na kami ay nagdududa at nawawalan ng pag-asa, Lord, ang dalangin ko na muli mong i-renew yung ability namin to trust you, ability namin to believe you that all things work together for the good who loves you. Maaring hindi kami dumaranas ng mga challenges ngayon, Panginoon. Maybe nasa atmosphere kami ng mga challenges na ngayon, but time will come. Time will come, Panginoon, that our faith will challenge, at our financial will be challenged, our relationship will be challenged. Lord, ang dalangin ko, ang ipaalala mo sa amin ang mensaheng ito, Panginoon, that we would trust you. Magtiwala po kami sa inyo, Panginoon. At kung naririnig namin ang tinig mo, magtitiwala kami, Panginoon, kahit may mga uncertainties sa future ng buhay namin, Panginoon. At nakikita ko, Panginoon, ang aming kinabukasan, and we will trust you. We will trust the God, sovereign God, and who made the heavens and the earth, that He will take care of you, take care of us, and you want good things in our lives. And you want God as Lord experience everything that you pledged and died for us at the cross. For all our sins, Lord, I declared abundant life, blessing, life, malayang buhay, marangyang buhay, ang maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At lahat ng tumatali sa amin, lahat ng fear, lahat ng doubt, lahat ng anxiety, lahat ng depression, nakatali po sa puso ng mga kapatid namin sa oras na ito. Mapa-online man o on-site, ay wasakin mo po, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. God, turn our mourning into dancing, our sorrow into joy. Let be beautiful ashes of God sa aming mga buhay. So that each of us, Lord, will be able to prove once again in our lives. Natotoo ka nga po talaga, Panginoon, na inyong mga salita, and you are proving yourself over and over na napakaraming panahon na ikaw ang Diyos mula ngayon, noon at magpakailanman. We trust and we worthy na magpagkakatiwalaan ka namin now and then, O Lord God. We commit ourselves to trust you. Again, we trust you, Lord Jesus, our God. Even the situation is challenging, to trust you in tough times.
to trust you in difficulties kasi naniniwala ako ng difficulties na ito na to stop our destiny in the mighty name of Jesus Christ. Sa iyo kami magtitiwala, ang aming buhay ay aming iaalay sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name, we honor you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po'y tumayo sa presensya po ng Panginoon at tayo po'y magtiwala sa Panginoon. Amen. Salamat sa encouragement. Amen. Ano lang po, dagdag ko lang po yung tungkol kay Moses. Si Moses po hindi naging, ang naging spokesperson ni Moses ay si Aaron, ang kanyang kuya. Amen. And they come to Pharaoh. Dun sa yung kwento ni Kuya Ariel. And let us just, we had a song last Wednesday na nagustuhan ko. I need JP to play the song if you can. And Brother Art, let us just worship the Lord and let this song minister to us. If you, kapatid, you have been undergoing some situation in your life na nag-aalangan ka, na in doubt ka sa Panginoon, you just have to trust Him. Amen. Because the Lord never fails. Amen. Hindi ka kailanman bibiguin ng Panginoon. Amen. Hindi ka binigo ni Lord. Kailan ka binigo ng Panginoon, kapatid? Maaring kaya ka nabigo kasi hindi yun ang kalooban ni Lord. Amen. So let us just come to God and talk to God. Amen. Maybe po meron kang sitwasyon ngayon and you need to come to God para ayusin ni Lord yung iyong sitwasyon. Come to God right now. Amen. And we wanna worship God. Amen. Kausapin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya ba natin yon? Nakanta po namin, we were able to sing this beautiful song last Wednesday and we just wanted to sing it to God right now. Habang inaayos po nila yung instrument at hinahanap nila yung lyrics, let us just talk to God. Amen. Gaya po nung sinabi ni Kuya Ariel, he trusted God. Amen. He trusted, amen, the voice of God, the timing of God, and the ways of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakasarap magtiwala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We trust your love, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y lumapit sa Panginoon. Magtiwala tayo sa ginagawa po ng Panginoon sa buhay natin. Thank you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed assurance, Yes, Lord. Jesus is mine. Thank you, Lord. He's been my fourth man in the fire, time after time. Thank you, Lord. Born of His Spirit, Kausapin po natin ang Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Yes, Lord. I trust in God, Hallelujah. Lord, we trust my your love. Savior, the one We trust you, Lord who God. will never fail. Yes, Lord. He will never fail. Kausapin natin ang Panginoon. I trust in God, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. I trust your love. I trust you, Lord God. Lord, ano man ang sitwasyon na kinalalagyan ko ngayon, I trust you, O God. Because you never fail, Lord. Yes, Jesus. Perfect submission. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. All is of rest. Thank you, Lord. We trust
trust your love, O I God. know the author of tomorrow is everlasting. So this is my story, Yes, Lord. and this is This is my my song, song. praising my risen King and Savior all day long. Yes, Lord. So I trust in God. Let us trust our God. My Amen. Savior, one Yes, who Lord. will never fail. He will never fail. He will never fail you, He will kapatid. never fail. Yes, Jesus. I trust in God, Oh. my Savior, one Because you will who never will fail. never fail. Yes, Lord. He will never fail. Yes, Lord. Hindi mo kami bibiguin, Panginoon. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Sabihin mo to. I sought the Lord, and He Hinanap mo, heard, Panginoon, at and He pakinggan ka niya. answered. Tinugon ka That's niya. why I Hallelujah. trust in Him. Thank you, That's why I Lord. trust Him. I sought the Lord, And He heard, and He answered. Sabihin natin to. I I sought the Lord, and He heard, and He answered. I Hallelujah. sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I Amen. sought the Lord, and He heard, and He answered. Come on, church. Sabihin natin to I sa sought the Panginoon with Lord, confidence. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's Amen. why I trust in God, my Savior, one Siya nga po, who Panginoon. will never fail. He will never fail. So I trust in God, Yes, Lord. my Savior, one Siya nga po, Panginoon. who will never fail. Lord. He will never fail. Hallelujah! Trust in God. He will never fail you, kapatid. Hallelujah! He will never fail you, kapatid. Who will Hallelujah! never fail. Yes, Lord. He will never fail. I trust in God, Hallelujah. my Thank you, Jesus. Savior. Kausapin mo ang Panginoon ngayon. Kung meron kang Will never mga agam-agam sa puso mo, Lord, may pinagdadaanan ako, Panginoon. Meron akong hinihingi, meron akong dinidesire sa puso ko. Trust His timing. Trust the voice of God. May mga pinapagawa sa iyo si Lord na imposible. Pero narinig mo sa Panginoon, you have to. If the Lord is talking to you at pinapag-give up ang isang bagay, ayaw mong i-give up, pero alam mo na si Lord ang sasabi sa'yo. It's not your way, kapatid. It's the way of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kapatid, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Huwag kang matakot. May magandang plano ang Panginoon sa iyo, kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Sino po sa inyo, this is just an open invitation, sino po sa inyo may gustong, meron kang prayer concern sa Panginoon, and you feel like
all strength is lost. Parang pakiramdam mo, yung inihingi mo sa Panginoon, parang napaka-imposible. If you wanted to just come in front, I'm opening ang harapan. Just come. Come boldly before the Lord. Tayo yung church na hindi po natin titignan yung kalagayan po niya. We will pray with you. We will pray with you, kapatid. So just come before God sa harapan. We will pray with you. Ano man yung kalagayan mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo, we will pray for you. We will pray with you. We will partner in prayer with you. Sige po, sa mga may pinagdadaanan, na akala mo na, kumbaga ang bigat-bigat at sa tingin mo, parang hindi ko na to kaya. Just come before the mercy seat of God. You can come forward and we will just pray for you. Kung kayo naman nandyan sa online, nanunood kayo, I just wanna ask you to just come to your camera and just lumapit ka sa Panginoon because our prayers, God hears. Kaya physical yon or nasa online ka, the Lord hears your prayers. Hallelujah. Sa mga nasa harapan, ipag-pray po natin sila. I just wanna call the care group leader nung mga nasa harapan and let us pray together and ilay hands po natin sila and let us agree gaano man kabigat, gaano man katindi yung pinagdadaanan po nila. We know, kasama natin ang Panginoon. We will trust God. We will trust His timing. We will trust His voice. Amen. And we will trust the ways of God sa sitwasyon na kinalalagyan po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Tinatawagan ko po si Sister. Hallelujah.
Lord. Amen. Hallelujah. Nasaan ka man kapatid na nangangailangan ng himala, He will never fail you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Trust God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maaring yung relationship mo is on the rocks. Kaya ni Lord i-restore yung relationship na yan. Maaring yung legality mo dito sa Bahrain ang at stake. Hanggang ngayon wala ka pang legalities o hanggang ngayon wala ka pang trabaho. The Lord never fails. Trust God and trust His timing. Hallelujah. Hallelujah. Trust God that He will never fail you, kapatid. He will never fail you. He has great plans for you. It's not your ways. It's not according to your standards, but it is the standard of God. The standard of God is better, greater, higher. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Kapatid, receive this encouragement. Receive the Word of God. Amen. Tanggapin mo lang kung ano yung nilalagay ni Lord sa puso mo ngayon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, nagtitiwala po kami sa iyo. Lord, wala kaming magagawa sa ganang amin. Lord God, tanging ikaw lamang, O Diyos. Lord, sama-sama po kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, give us the heart, O God, to trust you despite the circumstance that we are in. Help us, O God, Lord, to put our faith in you alone, Lord God. At Lord, sama-sama po namin makikita, Panginoon, ang katagumpayan ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, activate even, Lord, yung mga prayer request nila noon na ngayon parang imposible sa tingin nila, Lord. Let it be activated, O God. Muling manampalataya, muling umasa, Lord, muling magtiwala sa iyo, Panginoon. Lord, we cry out, Lord God, to you. Lalo na yung mga may hinihingi po, mga iniiyak, Panginoon, na imposible. Ang kagalingan, Panginoon. Lord, we declare your healing power to flow, Panginoon. Lord, sa mga may sakit, Panginoon. Lord, sa mga sa tingin namin, imposible na to, Panginoon. But then nothing, absolutely nothing is impossible unto you, Lord God. Lord, sa mga nagdi-desire, Panginoon, na magkaroon ng, Lord God, ng baby, Panginoon, we cry out, Lord God, for a baby blessing, oh Lord God, in Jesus' name, Lord God. Lord, the wait is over. The long wait is over because it's coming. In Jesus' name, it's coming. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa legalities, Panginoon, Lord God, ng mga kapatiran. In the name of Jesus, we declare, Lord God, magkakaroon na po, Panginoon, ng linaw, Panginoon, ang lahat ng to, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos, yung mga nag-a-apply at ang tagal ng inaantay. Lord, salamat, Panginoon, that, Lord, indeed, it's your favor, Panginoon, na magkaroon po sila ng kanilang mga trabaho. Lord, marami pong salamat. Hipuin mo ang mga agents, Panginoon. Hipuin mo ang ministry, ang LMRA, Panginoon, para i-release na, Panginoon, kung ano yung dapat i-release, Panginoon, sa legalities ng mga kapatiran, O Lord God. Lord, we trust your power, O God. We trust your power, O God. Nandito kami for a purpose. You called us here in Bahrain, Lord, for a time such as this, for a great purpose, O God. And Lord, salamat, Panginoon. Nagtitiwala po kami na hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Lord, ito po ang aming samot dalangin, Panginoon. Hallelujah. If you receive something from the Lord today, amen, at nilagay ni Lord sa puso mo yung encouragement ngayon, bakit hindi natin itaas ang ating mga kamay? Amen. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You never fail. You never fail, Lord. Salamat, Panginoon. By faith, we receive it. In Jesus' name we pray. Amen! Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon. Amen! Kulang ang oras para mag-testify kung ano yung mga ginagawa ni Lord sa buhay ng bawat isa. Amen.